sa itong taong ito. Kung nabasa niya na, dalawang batas lang ang nagawa panukalang batas. Isa sa pugo, na kahit wala naman yon, ay kaya namang kunin lahat yung mga pag-aari ng mga kung sino man nag-invest na nagkasala sa ating bansa. Pero yung EJK, na kapag ka binasa mo, definition na definition pa lang. Opo. Mali na eh. Extrajudicial killings, di ba? Nakakalimutan nila na dito sa ating bansa, bawal na yung death penalty. Wala tayong death penalty po. Oo, ang pagkakadefine, lahat kanya ng pagpapatay, na walang authorization ang korte. Paano wala na nga tayong death penalty? Oo nga, oo. Di ba? Kahit na law student. Palagay ko pagka nabasa niya, mag-iisip eh. Pag nabasa niya ganun, mga congressmen kaya itong mga ito. Yun lamang mag-entertain siya ng ganung kaisipan, nakakahiya na yun. Law student pa lang yun, Definition pa lang. Mali na. Kaya so, 13 hearing yun. Ibig mo sabihin, sinayang nyo ang napakaraming oras ng Kongreso. Pagkatapos gagawa kayo ng panakwalang batas, sa definition pa lang, dispalinghan na. Alam mo, Kuya Bene, kung ba't napunta sa ganun? Opo. Hindi naman yun talaga yung kanilang gusto mangyari. Hindi paggawa ng batas, kundi usigin ang inaakala nilang tao nagkasala. Tayo ibang taga-usig. Pag ang isang tao ay nagkasala, Kuya Bene, alam mo naman yan, pumunta ka sa piskal. Korte. Pumunta ka sa korte. Ang Quadcom po ay hindi piskalya, lalong-lalong hindi korte. So, sang-ayon sa sinabi ng Korte Suprema sa maraming pagdidesisyon nila. Pag sa inyong gawain na kayo nag-iimbestiga in aid of legislation, sabi niya, at nakabangga kayo, nakalkal ninyo ang isang bagay na maaring nagkasala ang isang tao, iparti nyo na yun sa piskalya at sa korte. Yun po yung sinabi. Huwag na kayong magpakadalubhasa na kayo-kayo ang mismong magkunwari na korte at saka piskal. Which is yun ang tamang proseso talaga. Ibigay mo sa tamang pagka otoridad nakita mo na, maaaring nagkasala. Sa katatanong mo, maaaring nakagawa ng iyan mo na. Actually, nakakausap ko rin po yung ibang mga abogado natin, kaibigan, mga piskal, medyo bumaba talaga yung moral nila sa naganap na... Kasi maaaring mawala na sila ng trabaho. Naalala mo ba yung dating chief ng National Prosecution Service? Ano na yung pangalan niya? Malcontento. Nawalan hindi na kontento. Nag-resign. Umalis. Umalis siya. Sabi niya, babalik ako sa private sector. Siguro nakita niya. Akanya, at the rate the Quadcom is going, palagay ko ma-abolish ang National Prosecution Service. So, uunahan ko na sila kanya. Nag-resign. Ang ating Prosecutor General. Prosecutor General, nag-resign. Kasi nga, kumbaga, talagang masakit para sa kanila, na yung pagsusunog nila ng kilay, bilang abogado, bilang mga piskal, bilang mga piskal, ay pwede na pala i-search sa Google ang mga batas ngayon, Kong. Isip-isipin mo bawat munisipyo, practically bawat munisipyo ng ating bansa. Palagay ko mga 1,500 municipalities sa ating bansa. Merong piskal dyan. Fiscal's office, At meron ding korte dyan. Kung hindi man RTC, maaring Municipal Trial Court. O kaya pinagsanib na Municipal Trial Circuit Court, whatever. Nakatalatag po lahat yan. Functioning po lahat yan. Naghihintay sa ating mga mamamayan na pupunta sa kanila para maghain ng mga asuntong naiisip ng taong bayan. Hindi. Inunahan na sila ng Quadcom Ang problema ngayon, Kong, mukhang wala naman nasasampang kaso ang Quadcom. Di ba? Kasi wala naman natang nasasampang kaso. Merong... Hindi naman kasi siya piskalya, kaya hindi siya pwedeng pumunta sa korte. Ang piskal kasi ganito. Dinimanda mo si Kuya Benny. Napagtibay ng napagtibay ng piskal na merong dapat sakutin si Kuya Benny. Ano lang naman ngayon probable cause di ba? Opo. Sabi ng piskal,
Hindi naman niya sinasabing akusado na siya kagad. May probable cause lang. Oh. Respondent siya eh. Pero pagka yan ay kanya nang ipinail sa korte, accused na siya. Pero kung mo akusado ka lang, hindi niya sinasabing guilty ka. Tama po. Oh. Kinakailangan ilaban mo ang innocence mo. Kasi kung criminal, Patunayan mo sa korte. ang korte